Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. NCRPO nagdagdag ng pulis sa Malacanang, Senado, Kamara, US Embassy, at iba pang lugar. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Isang araw bago ikasandang 28 taong anibersaryo, handa ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa pagsiguro ng mapayapa at ligtas na paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, pangunahing babantay ng paligid ng Malacanang, Senado, US Embassy, Kamara at ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Magdaragdag din sila ng mga tauhan sa Maito kung saan isinalalim na rin sa heightened alert at maximum tolerance ang ilang bahagi ng Metro Manila. Just the same, we will be observing maximum tolerance. Pababayaan natin ang ating mga kababayan na pahayag ng kanilang mga kalugin at damdamin. But of course, with the agreement na dapat sumunod sila sa mga pinapahiral na regulasyon at policies at saka sumunod sila sa kanila. Una rito nag-anunsyo rin ng NCRPO na magpapakalat sila ng abot sa 8,011 na personnel sa Metro Manila upang matiyak ang maayos na selebrasyon sa gitna rin na mga inasahang pagkilos ng ilang mga grupo. Magiging katuwang nila ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga local government unit o LGU. Bago rin ito, nagsagawa na rin ang inspeksyon ng Manila Police District o MPD sa paligid ng Malacanang upang masiguro ang seguridad sa kabila ng maugong na may planong destabilisasyon sa Administrasyong Marcos. Samantala, nagpayag na ng pagkilos ang ilang grupo gaya ng bagong alyansa Makabayan o Bayan sa harapan ng US Embassy upang ikondena ang agresyon ng Amerika at Israel, pagdami ng war exercises at umanong patuloy na pag-ira ng neoliberal ng mga polisiya. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, SUV driver na ng hit and run sa HPG officer, sumuko na sa pulisya. Sumuko na sa mga awtoridad ang driver ng SUV na sangkot sa hit and run incident na ikinasugat ng isang Highway Patrol Group officer sa South Luzon Expressway sa San Pedro, Laguna, ayon sa pulisya. Ayon kay HPG Director Police Brigadier General Romel Batangan, ang 21 anyos na Filipino-Indian national ay kusang loob na sumuko sa HPG noong Martes, ilang araw matapos ang insidente noong June 6. Nauna nang natunto ng mga awtoridad ang SUV na umano'y ginamit sa insidente sa Antipolo City, batay sa isinagawang investigasyon. Sa paunang salaysay ng driver, sinabi niyang nagpanik siya matapos niyang aksidenteng mabangga ang pulis habang nag-o-overtake sa kahabaan ng expressway, kaya umano siya umalis sa pinangyarihan ng insidente. Ang HPG officer na nabangga ay kaagad na dinala sa ospital para gamutin ang tinamong pinsala. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.